Ang itlog around 300 to 310 in 1 year. So mas malakas sila mangitlog compared sa sa native natin na Bisaya. Pero kung gawin itong karne sila, same taste lang sa sa Bisaya. Bisaya. Oh. Hello, what's up guys? Good morning no. Naari tay mga bisita ron, mga student nga ato ang i-tour sa atong farm guys niya. Naabot sila yung mga meron din silang mga question and answer portion for their assignment or project. So guys, please continue watching and finish our video. So thank you. First question is, what are your preparations before you engage in this type of business or job? So in this particularly poultry or chicken industry ba? Before we engage or go into business, we should have a proper knowledge and education for what business or kung anong mga negosyo ang papasokin. So una, dapat may research, at kalawa yung magtanong. So magtanong tayo sa mga senior na nagmamanok or into farming business ba. So dapat meron ka ding sapat na sapat na kaalaman, research. So pangalawa is yung yung kondisyon ng pag-iisip mo, yung mind conditioning, kung kakayanin mo ba ang ganyang business. Is ang pangatlo is meron ka bang resources. So ang resources is yung tawag nating kapital. At ang pangatlo is dapat i-consider din yung lugar kung saan mo itatayo yung business mo. So yun ang mga preparation na dapat mong gawin before going into business. So So, ang ikaduha is, what are your special skills, characteristics that are related to your business or job? So, my skills, no? So, matatawag ko na skills is, I am open-minded person and ready to be corrected, and should be, tawag nito is yung yung open ka for any changes na makikita mo sa yung negosyo. Kung meron bang isang bagay na dapat mong i-correct, so kung gaano ka flexible i-adjust yung mga situation na kailangan i-adjust. So yun ang pinaka ko na skills, yung open-minded ka. Tatlo, how did you solve business-related problems during the early years of your business operation? So sa tanong na yan, kung paano natin sinusulunan, solusyon ba yon yung mga problema sa How did you solve paano natin related problems during the early sinusolba yung mga problema. So sinusolba natin yung problema based na din sa mga experience at mga suggestion ng mga yung mga matagal nang nagmamanok. So dapat open ka talaga. So yun, open ka at magsaliksik din based on experience. Magtanong-tanong sa mga matatagal na sa industry.
Hiwalain din. Number 4. Number 4. Did you follow the tips from a successful businessman or practitioner before you engage in your business? So, in this business, meron kaming tinatawag dito na program. So, the program brought by our founder, Mr. Doc Erwin Joseph Cruz, meron na siyang ginawang program. So, ang pattern na lang namin is sinusunod na lang namin yung program, like kung ilan yung kung paano gawin yung feeding, vaccination, at saka i-market yung product. So, meron na tayong program diyan. Sinusunod natin yung yung mga programa na binigay nila. Yeah, number 5, guys. What are your best business practices that you can share with aspiring students? I can share dapat meron talaga yung persegido or meron kayong knowledge before engaging business. So dapat alamin mo muna kung mayroon bang merkado yung produkto mo. Kung walang merkado, kayo ang magawa ng merkado. So yan ang the best talaga na practice. Dapat alamin mo kung meron kang merkado. So kung wala kang merkado, gawan mo ng merkado yung produkto mo. Kaanim naman, what are your silent What are your silent characteristics, attributes, lifestyle skills, and traits that made you successful in your business or job? So dapat sundin lang yung programa. So meron kaming programa na sinusunod. So dapat sundin lang yung programa. O wag mag-ibento ng kung ano-ano. So as per our founder said na do not reinvent the wheel. So ang gulong is circle. Dapat wag mo nang ibahin. So yung gulong ba, so wag mo nang ibahin gulong, wag mo nang gawing rectangle, wag mo nang gawing tatsulok para tuloy-tuloy na yung takbo ng negosyo. So muna to. So salamat kayo sa panahon, guys. Salamat sa Delia. Unsa may atong ganan. So ang yung mga tour ninyo, yung mga clip ninyo. Lastly, kay motor. Manok. Mga manok. So Bisaya lang ta. So before our tour, dapat mag-disinfect muna tayo, guys. Asa tong disinfect area natin doon sa mga breeder natin, kasi wag natin silang hayaang madapuan ng sakit ba, kasi mga mamahalin yung high value yung mga stocks natin. Dator ato siya lang i-disinfect para safe po dato ang mga alaga. So biosecurity na sad sa ato ang manukan. Hindi. Ano siya? Ang tiil eh. Ligo dyan mo ron. Ligo ang tubig na ron. Tiil dong. Ano no? Nasir po. So tapos na, guys, no. So doon lang tayo sa sa may ranging area number 3. Ay, dyan. Malaw ba? So ito pala yung guys, yung saan yung cameraman natin?
type. Ang kagandahan din ito ng mga ano guys, mga meat type is in 70 days yung timbang nila is ano, more or less 1.5 to 1.7. So madali lang silang katayin pero mas mabagal sila sa 45 days. So ang kagandahan din itong mga meat type is wala itong mga growth hormones at walang antibiotics. So naturally grown sila as chicken. So mas healthier sila guys. So ito yung mga ano guys, mga meat type. So ito rin yung ano, yung mga layers natin. So ito yung color ng itlog nila guys, oh, brown egg. Hindi sila organic kasi yung mga organic guys is yung purely kinakain ng mga manok is dapat mga ano, mga vegetables para makapasado ka sa ano, sa organic dapat magpa-certify. So hindi lahat ng brown egg is organic. Pero mas healthy ito sa commercial na itlog guys. Kasi yung characteristic ng ano ba yung mga chicken is nakano sila, naka-scratch, nasisikatan sila ng araw at nakakain sila ng mga insekto. So yung mga itlog nila less in cholesterol at 8 times vitamin E. So ito yung mga ginagamit ng mga patient na may cancer, mga may nag-dialysis na. So ito yung ina-advise ng doktor na gamitin ng mga ano, ng mga may sakit. So yun lang. Hope you learn something. Thank you. Thank you for the opportunity to be interviewed at ano, sa yung school? Taas. So, sa taas. Around 300 to 310 in 1 year. Oh, so mas malakas sila mangitlog compared sa ano, sa native natin na Bisaya. Pero kung gawin itong karne sila, same taste lang sa ano, sa Bisaya. Oh. So kung bibili kayo, meron tayong mga mumurahin dyan, mga 220 per kilo yung ano, yung binta natin, live weight. If ang kuan, ang mga sana iska tray nga itlog pila sa So ang tray natin farm gate price is ano, nasa 300 per tray. So ang kabuang itlog na nasa tray is mga ano siya, nasa 30
pieces. Iyon, balik. So yung itlog is 300 per tray. So nagiging siya 10 pesos per piece. So medyo may kamahalan siya sa commercial. Yeah. Wala. So meron din tayong guys, bisita, yung bibili ng yung mga sisiyo natin. Yung kapitbahay lang. Ingat, dengan piso ya. Oh. Meron din tayong mga yung binibenta na F1 na mga sisiyo, yung D old at saka week old.